Isa na lang po magandang araw po sa ating lahat mga katambayan at yan nga alas 2 pa lang po ng hapon. Naghanda na rin po tayo ng ating King's Beta Plus po para sa ating mga breeders 2 to 3 months old na nasa range. Sa pag-alaga po ng heritage, isa po sa pinaka-worst po na maari pong mangyari sa inyong manukan ay yung magkaroon po na maraming may sakit. At ito na nga yung isa sa pinaka-ayaw ko po na mangyari sa ating mga manok. Nasa 20 pa po ito. May isa na naman pong namatay nandun sa kabila, sa gilid. Ito bagong nakita natin na may sakit po dito sa range. Meron pa po talaga dito na makikita pa po natin. At kukunin po natin at ilalagay dito hanggang sa gumaling. Isa na po yung mortality po sa atin ngayon. Kita niyo po yan. Patay na naman isa. So, ganun talaga pag nag-alaga ka ng manok. May mamamatay talaga. Sipon po yan. Hindi nakahinga na maayos dahil naggrabe na po. Sa panahon po ngayon, hindi na rin po ako magtataka na mas madami pa pong madagdag po na may sakit sa ating mga manok. Kahit na kumpleto na po, na-vaccine na po natin ito, talagang hindi talaga maiwasan na magkaroon po ng sipon yung mga manok po natin, lalo na sa panahon ngayon na malamig. Kumbaga weak pa po talaga ito. Isang pagkakamali ko pa rin po na ni-range pa po natin yung ganito pa po kalaki. Dapat mas malaki pa po talaga pag range. Lalo na po naabutan na po ng pangit na panahon yung ating mga manok. So may madadagdag pa po talaga na mamamatay dito. Dapat talaga pag nag-range ka po ng heritage chickens po, sobra 1 kilo na po talaga dapat. Huwag po yung alanganin. Gaya po nito nasa 700 to 1 kilo. Yung pinakamaliit nasa 500 pa po, 400 grams. Ganun po. Sa mga manok pa po natin na grabe yung sakit. Talagang malaki yung magagastos po natin dito sa medication. May isa na naman po nahihina. Lahat po na may sakit sa atin ngayon nasa 50 siguro. Kasama po yung nandito sa kabila, nilipat kasi natin yung iba. Di ilagay po natin sa malaking area. Yan po para komportable po sila. At yung iba naman po nandito pa rin po sa kulungan. Yung pagpapagamot o pag gamit kasi o pag tawag nito pag pagaling ng ating mga alagang manok, hindi po yan isang isang gamutan. Minsan umabot po yan ng 2 to 3 araw. So yan po yung isa sa mga pinakaayaw ko po na mangyari. So gaya po ngayon, wala pa nga tayong kita, mahina yung benta, nagkasakit pa po. Kulang-kulang ito bawat isang manok, gastos po tayo dito ng nasa 30 pesos kada isa para sa kanilang gamutan. So ganun po ka grabe yung maintenance dito pag pangit yung panahon. Nabutan tayo ng pangit na panahon, bumagsak pa yung kalusugan nila. So wala talaga. Bilang isang breeder po, normal po talaga na magkaganito tayo. May pagkakataon na nangyayari sa atin ito. Nagkakasakit yung ating mga manok. Kahit anong galing, kahit anong gamit natin, kahit anong diskarte natin, pag panahon na pag-usapan, talo talaga tayo. Wala tayong magagawa. Ang atin na lang ay unti-unti natin pagagalingin yung ating may mga sakit na manok. Talagang good luck na lang sa ating mga alagang manok. Ito yung masakit sa bulsa. Ubos yung pera nyo po dito sa gamutan. So gano'n na lang ating itatry. Sa abot na ating makakaya na masave yung ibang mga manok, lalo na po yung mga 2 to 3 months old. Pero yung mga ganito naman po kalaki, wala na po yung problema. Kayang-kaya na po yan. So ito yung kagandahan pag malalaki na. Yung ibang manok natin katambayan, pinasok na po natin dito. Paniguro lang po para hindi mabasa. Baka magpapaulan ito. Baka dyan sa gilid-gilid. So hindi natin maiwasan yan. So buti na yung sigurado sila na hindi sila mabasa. Yung iba ay nakalabas nga lang. So bahala na sila dito. Matira-matibay sa labas. Yung iba nandun bigyan natin ng katulugan para sa taas sila. Yan.
Since yung ating mga alagang manok katambayan na nasa 2 to 3 months old, hindi na talaga kinaya po ng ating tablet o kahit anong powder po antibacterial, last option na po talaga natin yung pag-inject po ng antibiotic po. Ito na po yung pinakamatapang po natin na ibibigay sa ating mga alagang manok. Ang kaso nga lang dito, since maliit po yung ating mga alagang manok, instead of 0.5 ml, ang inject po natin sa kanila ay 0.3 ml or 0.2 ml. So yan po yung dosage na gagamitin po natin. So Spectromax L yung ating gamit. Pwede naman po dumiretso talaga sa pag-inject po ng ganito, ng antibiotic. Ang kaso nga lang ay masyadong mahal po talaga yung isang ganito. Nasa 1.5 plus. So mahal po talaga kumpara po sa mga oral po o tabletas o mga capsule na pwedeng ibigay po natin na hindi na po mahirap din po na ibigay. Dito lang painom. Pero ito i-inject po talaga isa-isa. Yan, itatry po natin ito. Pero epektibo po talaga ito. Marami din pong mga antibiotic po na pwedeng i-inject maliban po dito. Ito lang yung ating pinili kasi ito yung mas mura. Pero kung hindi pa talaga ito gumaling, ang last option natin na pag-inject, wala pa rin epekto yung antibiotic po, ang kaya na po talaga natin gawin is katayin na po talaga. Palipasin na po ng 1 linggo bago katayin para yung in-inject po natin na antibiotic wala. O, para lang po sa akin, 1 week yung pinakamatagal. O di kaya pwede 2 weeks. Sa kumakain yung ating mga alagang manok, wala naman po magiging problema po. Marami po ito sila. Wala talaga, hindi gumaling yung iba. Ito yung makakapagpaubos ng pera sa inyo, yung sakit ng manok. Sa dibdib po natin i-inject mga katambayan. 2 to 3 days yung ating tagal po dito mga katambayan. Sa mga malalaki katambayan, 0.5 ml yung bigay po natin. Mahalaga talaga sa pag-alaga po ng heritage chickens na mapanatili yung kanilang kalusugan kasi dyan po nagdidepende yung ating kita. Pag nagkasakit yung ating mga alaga, gagastos po tayo at pag namatayan po, nakukunan po tayo ng kita o kumbaga na mamainusan yung ating pwedeng kitain. Kaya mahalaga sa isang manukan po na may quarantine area po talaga para sa may mga sakit at nakahiwalay po sila para hindi po mahawa yung ibang mga malulusog at nang sa ganun po ay hindi na tayo gumastos po ng malaki po sa gamutan nila. Ngayong tagulan din po dapat nakahanda po yung ating magandang pabahay po sa ating mahalagang manok para hindi din po basta-basta sila mababasa o may pasisilungan sila sa pagdating po sa gabi. O yan yung importante po sa mga breeders. Bigyan po sila ng magandang pabahay, pasilungan na doon sila matutulog. So yan na po ngayong araw mga katambayan at nagpapasalamat po pala ako sa mga bago po natin subscribers and viewers. Welcome po sa aking channel at kung kayo na po napadaan ngayon, sana po ay consider nyo po na i-follow, i-like, subscribe yung ating channel. Napakalaking tulong po yan. Kung may mga katanungan naman po kayo, ilagay na po sa comment section at ating sasagutin. Huwag kalimutan i-click yung notification bell para sa mga susunod na videos. Bago muna tayo magpaalam, shoutout muna natin yung ating kaibigan dyan na si Shaina Paunan. Sa mga nanonood po dyan ngayon, shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko naman po na shoutout ko lang kayo sa susunod. Maraming salamat. God bless at ingat po kayo palagi. Bye bye.